Yung hindi lang talaga sa pagbubuo mapapalaban, pati na rin pala sa paglilinis nito. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga gagawin ko para mapapogi ulit tong nabili kong napabayaan na Yamaha RXT. Bale, ito na nga pala yung day 2 ng offline papogi nito ni Project Brusco. Bale, plano ko na nga palang ipapowder coat yung mga metal parts dito na mapapakinabangan pa. Kaya plano ko na sana mabaklas lahat ng pyesa nito. Yung laging plano ko nga palang gawin dito, balik all stock lang talaga. Yung tipong halos bagong labas sa kasa. Yun kasi yung gusto ng majority na nag-comment dun sa nakaraang video nito. Kaya yun yung gagawin natin ngayon. Pero kahit na balik all stock concept lang yung gagawin natin dito, literal talaga na mapapalaban pa rin. Dahil hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy pa nga rin pala ako sa paghahanap na mga ikakabit natin na pyesa dito. May mga parts kasi talaga to na hindi na talaga pwedeng gamitin, kaya magpapalit tayo ng bago. At mabalik na nga pala tayo dito sa mga kinakalas kong pyesa ngayon. Balik kumuha nga pala ako dyan ng flat screw, tapos sinikwat ko tong lock na sear clip para matanggal natin tong brake pedal. Tapos sunod ko nga palang binaklas itong kambyuhan naman, buti na lang hindi to naka-welding. Noong nakaraan kasi na bumuha ko ng Pantra, yung Kawasaki HD3, nagulat ako, winelding kasi yung kambyuhan. Pero eto si Project Brusco, hindi kambyuhan yung winelding, yung kicker naman. Tapos sunod ko nga palang kinakalas ngayon, ito namang cover ng makina. Plano ko rin kasi ito ipapowder coat. Ginamitan ko na nga pala ng bala ng impact yan para siguradong hindi tayo mabilugan. Sobrang kapit kasi talaga sa loob. Kaya nang natanggal ko na nga pala yung cover dito sa magneto side, ito nga pala yung bumungad sa akin. Grabe, sobrang dungis. Tapos binaklas ko na nga rin pala yung lock ng gulong sa likuran. Huhugutin ko na kasi yung makina. Ang problema lang, nakakapit pa kasi yung kadena. Wala kasi akong sakit na kasing laki nung lock size sprocket engine, kaya hindi ko natanggal. Kaya yung naisip kong diskarte, itong gulong sa likuran yung tatanggalin ko para matanggal na mismo yung kadena. Kaso sobrang hirap din tanggalin itong kwelyo na nakadikit sa swing arm, kaya hindi ko talaga mahugot yung gulong sa likod. Kaya pinokpok ko na nga pala palabas tong rear axle. Grabe, sobrang kapal ng kalawang sa loob. Yung akala ko sa pagbubuo lang mapapalaban, yung pala sa baklasan pa lang, umpisa na agad. At dahil hindi na rin naman natin gagamitin yung kadena na nakalagay dito, dahil sobrang kapal na ng kalawang, ginrinder ko na nga pala para mahugot na natin yung makina. Kaya pinagtatanggal ko na nga pala tong mga lock nut ng mahabang tornilyo na nakakonekta dito sa makina pati sa batalya. Kaya isa-isa ko na nga palang tinulak palabas para makapagsimula na tayong mahugot to. Pero medyo kinain nga pala ako ng very light nito. Hindi ko kasi maisip kung paano ko maihiwalay ito sa batalya. Buti na lang medyo gumana ng bahagya yung common sense natin. At least kahit papano, natanggal ko pa rin. Wala naman kasi talagang pinanganak na alam na lahat. Kailangan mo talagang aralin kung gusto mo matutunan. Kaya nang nahugot na nga pala natin yung makina, tinuloy ko nga pala yung pagbabaklas ng mga pyesang nakakabit dito. Pinukpo ko lang konti pataas tong pinagkakabitan ng handlebar para matanggal na rin natin tong front shock. Wala na rin ako mahanap na bagong shock cover, kaya isasama na lang natin to sa mga ipapapowder ko. Medyo malapit na rin bumilog yung lock nut dito sa gulong sa harapan, kaya kailangan talaga swabe pagkakatanggal kung hindi bibilog ng tuluyan. Mukhang medyo marami na rin yung naipon na kalawang nitong front axle sa loob, kaya medyo pahirapan na rin tanggalin. At dito nga pala sa part na to, medyo inalat tayo dahil nahiwa kasi ako nitong front fender. Pero dahil malapit ko na rin lang naman mabaklas lahat, sinaga ko na para isang trabahuhan na lang tayo. Minsan talaga kahit paanong ingat mo, darating at darating talaga na magagasgasan ka, lalo sa ganitong klaseng gawain. Natanggal ko na nga pala yung gulong sa harapan, pero naiwan nga pala yung rear sprocket. Bibili pa kasi tayo ng tools para matanggal yan. At yung expected ko na hindi ko matatanggal yung center stand nito, kabaliktaran yung nangyari dahil hindi ko pa nahuhugot kusa nang lumuwag. Mukhang gusto rin talaga ni Project Brusco yung bagong magiging itsura niya, kaya hindi niya ako masyadong pinahirapan ngayon. Medyo mahirap din kasi magbaklas ng pyesa, lalo ko isang kamay lang yung may puwersa. Para tuluyang matanggal na nga pala natin lahat ng nakakabit dito sa batalya, tinanggal ko na nga pala tong rear fender, pati itong mga nakakabit sa swing arm. Sa susunod nga pala na video natin, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ginagawa yung pagpapowder coat at saka kung paano nila to lilinisin. So ayun na nga, mag-update muna tayo para dito ngayon sa day 2 nito ni Project Brusco. So ayun nga, tingin ko makalipas ng ilang taon, para ngayon lang siguro na ibaba yung makina niya galing dito sa batalya dahil yung mga tornilyong nakakabit dito, mga stock pa, tsaka sobrang titigas na rin. Tapos ito nga pala yung mga ilang pyesa na ipapapowder coat uli natin para magamit pa siya, kagaya nitong swing arm. Tapos tong crankcase cover niya, ayan, ipapapowder coat din natin. Tapos itong hub na luma niya, para stock pa rin yung gamit natin, isasama natin to sa powder coat dahil okay pa naman yung condition niya. Yun lang talaga, pangit na yung kulay. Pati itong batalya, ayan, medyo may part na rin siya na makalawang, pero kayang-kaya pa rin ipapowder coat yan. So ayun, sa susunod na video natin, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung magiging proseso nito kapag ipinasalang na natin sa powder coating. Tapos ayun nga, bago natin tuluyan tapusin itong day 2 nito ni Project Brusco, mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo na Suzuki SkyDrive 125
kung nangarap ka magkaroon ng sarili mong motor tapos gusto mo pogi na basic lang gagawin, check mo lang dito sa baba kung paano. Right? So ito nga pala yung PH Rush na sinasabi ko sa inyo kanina para magkaroon kayo ng chance na mapamanahan natin ng SkyDrive 125. Napakadali lang. Kailangan nyo lang dito ay mag-register kayo. Kung bago lang kayo, i-click mo lang yan. Tapos basic details lang ilalagay mo, itong username, password, tsaka confirm password. At kapag nakapagawa ka na ng account, dito ka naman papasok sa login. So sa ngayon nga pala, meron na tayo ditong pondo na nasa 14 kyaw. Ayan, dito sa taas. Yan yung pwede nyong gamitin dito sa laro. Alright? O ayan, meron silang Super Ace, Fortune Gem, Wild Band dito, Sweet Bonanza at napakarami pang iba yan. May mines din sila rito. Pero ito nga pala yung madalas na nilalaro ko rito, itong Super Ace. So basic lang to, pipili ka lang dito kung magkano yung gusto mong itaya. Ayan, pwede rito pa barya-barya, piso, 2, 3, 5, 100, tapos pwede rin 50. So subok tayo dito ng kahit 100 lang. So ayan, 60 pesos, 10, yun, 170. Ayun, 3, 160, 240, ayun, 50 pesos naman. So ito yung napanalunan natin, umabot tayo ng nasa 3,530. So yun, sa lahat nga pala ng nag-register dito sa PH Rush, kung gusto nyo mapamana nung binuo natin na SkyDrive 125, ilapag nyo lang dito sa baba yung SS, tapos abang lang kayo sa live natin this coming December 29. Malay nyo, kayo na yung bagong amo ni Project Tagtag, right?